Hindi naman may sakit. Kung kapilang alata mong pera, wala naman sa timing, di ba? It involves timing sometimes. Parang sinasabi natin, ganun po yung process ng ating Panginoon. Palagi natin sinasabi, wala sa timing. Kung kailan nawalan ng trabaho yung tatay mo, doon ka pa naman nagkaganyan. Di ba? Parang wala sa timing, di ba? Pero that is the refining process of the Lord. It involves timing sometimes. It involves test, and it involves timing. Hindi lamang po yun. At masasabi rin natin that it involves trust also. Meron pong trust na kasama ito. Yung bang nagtitiwala tayo sa ating Panginoon Lord? Alam ko po, this is just the wiles of the devil, the lies of the enemy. Kung minsan, plano lang ng devil na siraan yung loob ko, lies ng devil, ano na kayo ngayon? Ano nang mangyayari sa inyo? Bakit ganyan yung kinakaharap ninyo ngayon? Di ba? These are all the lies of the devil and wiles of the enemy natin. Pero it involves trust. Yung refining process ng ating Panginoon, alam ko ba ninyo, it involves not only test, it involves also timing kung minsan. Pero sa ating Panginoon naman, ang lahat naman ay nasa timing. Hindi naman nawawala sa timing ng ating Panginoon, lalo na yung pagtulong niya. Pero sa isip natin, parang wala sa timing, ano? Pero yun yung perfect timing ng ating Panginoon para makita niya yung blessings kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. And it involves trust also. Basta magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. So dito, yung process of refining ng ating Panginoon, you just need to trust the process of the Lord. You just need to endure the process. Because without enduring the process of the Lord, you can never enjoy the process of the Lord. Hindi mo mag-enjoy talaga. Kasi walang endurance eh. Maaaring imposible na, Pastor, may nagtanong sa akin noon, ang sabi niya, imposible po yata na magagalak pa ako kapag nakararanas pa ako ng mga problema sa buhay. Bakit ako mag-enjoy? Hindi talaga tayo makakapag-enjoy kapag hindi ka nag-endure. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-endure ka muna. Endure. Endure. Bago tayo mag-enjoy. Hindi ba? As sabi niya, consider it pure joy. My brothers, whenever you face trials of many kinds. Kapag ka nag-endure ka na, yung endurance po, ito yung sa ama ng Kapampangan, may bata. Nagtiis, nagbata, ng hirap. Dito, ang sabi niya, because the testing of your faith, it produces something good. It produces perseverance. Kung noong pong mga during the 90s, kung kailan kami tinawag ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo ngayon, noong kami kasi nag-aaral, nagtatrabaho, nag-aaral. Palagi din kami. Pero yung mga bata ngayon, sa pag-aaral nila ayaw magtrabaho. Matatatag yung mga Kristiyano na habang nag-aaral, nagtatrabaho. Alam ba ninyo kung bakit? Kasi nababanat yung kanilang buto. Natututo silang magtiis. Yung isang Kristiyano na natututong magtiis, mayroong nagiging resultang magaling kasi natututo kang magtiis eh. Yung pagtitiis po ay isang klase po ng pag-uugali, ng attitude na napakahalaga sa buhay ng tao. Yung magtiis, na pagkatapos nating magtiis, ang sabi ng Biblia, mayroong magiging magandang bunga. Ito na yung pag-unlad na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, nung bata pa po kami, alam ba ninyo na habang nag-aaral ako sa school, nagtatrabaho ako sa palengke, nagiging kargador, nagbubuhat ng balye-balyerang mga isda, tinatakbo ko pa yun ha. At pagkatapos, pupunta kami sa palengke ng 11 o'clock in the evening, uuwi ako 5 o'clock in the morning, matutulog ng 2 oras, pupunta na sa school. Ang tingging ibinigay ng Panginoon sa akin yun. Yung perseverance, pagbabata, pagtitiis. Natiis ko yun sa mahabang panahon hanggang sa ako'y gumraduate ng college. Training yon. At nakita ko na nung ako ay nag-asawa na, marunong na akong magtiis. Alam ko na kung paano magtiis. Nasanay na ako, na-practice na ako sa pagtitiis eh. Natutunan ko nang ako yung gumagawa ng mga bintana, gumagawa ng mga upuan sa bahay namin. Bago pa man nung kami ay ikasal ng aking asawa, ang sabi nung isang nakakakilala sa akin, ano yan? Nagbabahay-bahayan. Sinasabi pa naman sa akin, naririnig ko. At may mangyayari pa kaya sa buhay niyan. Nag-resign ako sa trabaho ko, pumasok ako sa Bible school.
Since then, nung 1990s, tinawag na ako ng ating Panginoon. 1995, nag-graduate ako sa Bible School. Up to now, ay ginagamit ako ng Panginoon. Masasabi natin, ito ay, ang paglilingkod sa Panginoon ay puno-puno naman ng pagpapala. Although, you need to enjoy the process of the Lord, and later on, you will enjoy the process of the Lord. Kaya nasabi niya sa James chapter 1, you need to consider it pure. Yung purong kagalakan, pure joy whenever you face trials of many kinds. So nagpapasalamat tayo, yung joy ay hindi naman talaga nakukuha sa material na bagay. Ang joy ay hindi naman nakukuha doon sa mayroon kang magandang tahanan, magandang sasakyan, mga temporal, nawawala lahat yan eh. Temporal joy lang yan, di ba? Kaya ang sabi sa Biblia, you need to gaze your eyes on things unseen, not on seen things. But what is unseen is eternal, and what is seen is temporal. Temporal lamang po yun. Mga kapatid, ang mahalaga, you need to gaze your eyes on Jesus because He is the author and the perfecter of your faith. Siya talaga yung nagpapalinis, nagpapabanal sa atin. Kaya okay lang, magpata lang tayo. At pagkatapos kapag may pagsubok, mag-endure lang tayo. Just enjoy these troubles, these problems, mag-enjoy. Yung bang kahit may problema ka, may ngiti pa rin. Alam ba niyo yung awit na kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ito talaga, yung joy talaga, ito yung ibibigay niya sa atin. Alam niyo, meron akong isang awit na ginawa, marirelax talaga yung puso mo, magpuso natin. Gusto yung marinig kahit sa cellphone lang ito, maano natin eh. Makatay natin. Hindi ako composer pero nakakapag-compose ako ng kanta. Hindi ako arranger pero nakaka-create ako ng melody sa puso. Eto, gusto ko lang makita natin, bakit kailangan nating mag-trust sa process ni Lord? Why do we need to endure the process? And after trusting the process of the Lord, you can now enjoy the process, and later on, you will enjoy the process of the Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, enjoy ka lang. Enjoy. Hindi lang naman ikaw ang may problema. Ako rin nga meron eh. Hindi ba? Tayong lahat meron. Just enjoy the process of God's refining process. And afterwards, makikita mo, mag-enjoy ka na talaga. Tignan niyo dito po ha. Dito ako nagwawakas sa isang awit na nilikha ko. Marami po akong nilikhang awit eh, pero dito nare-relax yung spirit ko kapag ka inaawit ko to. Ang pamagat niya, ang aking pastol. Dali ha. Dali kayo sa lamin.